Ano po itong binabanggit ninyo na budol dito sa naging pahayag sa health agenda ni Pangulong Marcos Jr. last SONA? Alin po dong part sa mga nasabi niya? Yung sinasabi niyo pong budol? Okay. So yung sinasabi po nating budol, kasi ang sinasabi po niyang no balance billing po. Na sinasabi po na wala na pong babayaran pag ikaw po ay napunta sa hospital, nagpagamot. Na ang pinaka po kasi natin dyan, bakit kailangan, at ang sinabi niya po, bakit kailangan bahala na ang PhilHealth. Ginagawa natin lahat para matulungan kayo ng magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit ng mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAI, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala na ang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Natin ngayon ang Secretary General ng Alliance of Health Workers tungkol pa rin po dito sa zero balance billing ng DOH hospitals at maging doon sa naging pahayag po nila sa katatapos lamang na SONA ng Pangulong Marcos Jr. Ma'am Christy Dongines, magandang umaga po. Yes, good morning po. Good morning sa lahat po nakikinig po sa atin ngayon. Salamat po sa oras ngayong umaga, ma'am. Diretso tayo agad dito po sa naging pahayag ninyo sa katatapos lamang na SONA ng Pangulo. Ano po itong binabanggit ninyo na budol dito sa naging pahayag sa health agenda ni Pangulong Marcos Jr. last SONA? Alin po dong part sa mga nasabi niya? Yung sinasabi niyo pong budol? Okay. So yung sinasabi po nating budol, kasi ang sinasabi po niyang no balance billing po. Na sinasabi po na wala na pong babayaran pag ikaw po ay napunta sa hospital, nagpagamot. Na ang pinaka po kasi natin dyan, bakit kailangan, at ang sinabi niya po, bakit kailangan bahala na ang PhilHealth. Ang ibig sabihin lang po kasi niya, na pagka nagkaroon ka po, ang sinasabi niya pong no balance billing po, kailangan isa ka munang miyembro ng PhilHealth. Pagka ikaw naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic maging no balance billing ka po. Kasi may categorization pa po yun. Sa ngayon po, pinapractice pa rin po yan na kailangan makategorize ka muna. May marami po kasing categorization po yun. Ngayon, kung ikaw po ay pasok doon sa categorization po na parang indigency siya, ang dating, ibig sabihin po nun, wala kang babayaran paglabas mo. Pero kung upon the interview, kasi may mga interview pa po yun, may mga requirements po silang hinahanap sa inyo. Ngayon, pagkatapos ma-interview, kung ikaw po hindi qualified po doon sa category po na yun, ay magbabayad ka pa rin po naman, may babayaran ka pa rin naman. Hindi po siya libre. So ayun, at least malinaw po no, Ms. Christy. So on the ground, hindi po totoo na zero billing agad kasi marami pang pagdadaanan talaga yung isang pasyente na assessment. Yes po, marami po. Mahabang pila, pagdating mo sa dulo, hindi mo alam, may slip na ibibigay. Ito po yung mga kailangan i-comply mo para maging member ka ng PhilHealth. Tapos i-interviewin ka pa, ganito, ganyan. Paano naman po kung hindi mo dala yung mga requirements na hinihingi nila? Like for example lang, kailangan mo pala ng original copy from the PSA, certified from the PSA na birth certificate. Kung wala kang hawak po nun, babalik ka ulit. Tatanggal ka sa pila, babalik ka, pupunta ka sa PSA, maghahanap ka na naman ng pera, pambayad doon sa birth certificate mo. Hindi naman po libre ang birth certificate sa PSA, may bayad din po. Oo. Ma'am, para lang din sa kaalaman ng lahat, kayo po ay paratingan ng Alliance of Health Workers. Kayo po ba ay nurse or doktor? Para lang po. Yes po. Oo. Nurse po, isang registered nurse. Isa rin po sa isa rin po sa nabanggit po ninyo dito po sa naging statement ninyo dito sa SONA ng Pangulo. Sinasabi niyo po yung kawalan ng sinseridad sa pagtugon sa matagal ng panawagan at pangako po para sa inyo pong mga health workers. Ano po exactly yung pangako na hanggang ngayon ay hindi pa po natutupad ng Pangulo?
Yes po. Unahin po muna natin. Naghintay po tayo, nakinig po tayo sa SONA kasi inaasahan po natin na magbanggit man lang ng maganda o ikatutuwa ng mga health workers. Pero kahit isa po doon, hindi siya nagbanggit sa mga health workers po. Nabaliwala po kami, nabaliwala lahat ng hirap, nabaliwala lahat ng pagod namin na ginawa. So ang isa pong sinasabi po dahil wala siya sinseridad na hindi niya pagtugon po, ang panawagan po natin, alam naman po ng lahat talaga po yun, na talagang kailangan po natin na nakabubuhay na sahod po. Mga benepisyo po na hanggang ngayon marami pa pong hindi nakakatanggap. At sapat po na, at gusto po natin libre, komprehensibo po na serbisyong pangkalusugan para po sa atin, sa mga mamamayan po natin, lalo-lalo na po sa mga mahihirap nating mga kababayan. Tapos isa pa po, ang pinapanawagan din po natin na dapat gawing regular ang mga kontraktual nating mga kasamahan na mga manggagawang pangkalusugan. Tanggalin na po ang contractualization po. Gawin po, i-filled up yung mga plantilla position po na may mga available pa. Kaya yun po yung inaano natin na hanggang ngayon po ay wala doon sa SONA, wala doon kahit anong katiting na sabihin man lang sana, natutuwa na sana kami. For example, di po ba, pumunta siya sa Amerika, sinabi niya, malaking ganansya na po natin daw po yun, na nabawasan po tayo ng 1% sa tariff na mga i-export nating mga products sa Amerika. Ang naging 19% na lang daw po. So bakit ba, kami din hinahantay namin kahit man lang sana, 1% man lang, tumaas man lang din sana ang sahod namin. At maibigay din ng ang mga benepisyo namin. Pero wala kami narinig na ganun. Opo. So wala talaga sinseridad, hindi katotohanan po yung sinasabi niyang na hinahangaan niya kami ng mga manggagawang pangkalusugan, kami yung mga modern heroes, hindi po totoo. So Ma'am Christy, balikan ko lang, may utang pa ba ang DOH hanggang doon sa yung mga COVID allowance natin na matagal na pinaglalaban ng grupo ninyo? Marami pa po sa mga LGUs po. Sa mga local governments, ang dami pa rin po talaga na talagang hindi pa rin nakakatanggap. Doon sa mga DOH hospitals, yung mga under DOH, kumusta naman so far? Sa amin po, kami mga National Capital Region at saka iba sa mga under DOH hospital po, siyempre malakas ang panawagan natin dito sa national na ibibigay po sa atin sa kahit na delayed na din po. Pero yung mga nasa local government, like for example sa mga BHW, mga barangay health workers natin na silang sumusuong doon, nagbahay-bahay during the time ng pandemic, ang dami pa rin po hindi nakakatanggap. Oo, sige. So naunawaan nga natin yun kasi nga ang pressure dito sa NCR, nandito yung mata ng media at lahat, kaya kumbaga mas nabibigyan kayo ng prioridad. Ngayon, balikan ko lang itong PhilHealth, Ma'am Christy, ha? Naipaliwanag niya kanina siya, dalawa kasi ang uri ng miyembro ng PhilHealth, no? Opo, yung direct at saka indirect. Right? Itong sinasabi niya. So, yung mga direct contributors, itong mga manggagawa na may automatic deduction, di ba, Christy? May premiums po. May premiums po na tinatanggal po. Yes, okay. So, sa inyo, kinaklaro nyo talaga, kasi ang PhilHealth, lagi namin gustong tawagan yan, pero hindi laging available ang kanilang spokesperson, no? Noon pa namin din sinasabi kasi parang merong hindi pagliliwanag na hindi lahat ng pupunta sa mga ospital ng gobyerno makakakuha ng zero balance billing. Okay, may mga panuntunan 'yan, ano? Maliban doon sa binabanggit mo ng mga requirements, ikaw ba mismo magpapatotoo na kapag ang isang pasyente na direct contributor ay pumunta doon sa isang, sabihin na po natin, DOH hospital mismo, kapag humingi siya ng, kasi sabi dito, basic accommodation ang libre. Pero kung ikay pasyente, dahil kailangan mo ng pribadong kwarto, kahit na walang television, walang refrigerator, pribadong kwarto lang, automatic yan, hindi ka na zero balance billing. Hindi po. Hindi ka po magiging zero balance billing po. Kasi nga, nagpa-private room ka po Kahit na sabihin natin electric fan lang po yun kasi gusto mo single room yun. Ay single ka lang doon sa sa kwarto po na yun. So, yun ang category mo po. Hindi siya no balance billing. Oo, kasi nga din, yung pasyente kaya din gusto minsan ng pribado kasi nga una, madali siya mahahawa, di ba? Sa infection, may mga ganun Oo, at pangalawa din, kung hindi maganda yung sanitasyon sa labas, di ba? Alam mo yung mga ganung factors? Yes, okay. Ganito, sinasabi ng DOH mismo at ng presidente, doon lamang sa DOH hospitals. Meaning, dito hindi kasama ang Lung Center, Kidney Institute, Heart Center, maging PGH hindi kasama, di ba?
Yes po. Hindi po sila under ng DOH hospital. Oo. So, paano yan? Ano ang inyong tugon dyan at ano ang inyong panukala para maging mas makatotohanan itong sinasabi ni Presidente? Kasi nga maraming umaasa na pagpunta ko, ang akala kasi na marami, itong lung center, heart center, DOH, hindi pala, pati PGH. So, paano? Ang nabanggit nga po natin kahapon, ayon din sa mga kasamahan po natin na yun nga po nakakalungkot isipin dahil itong mga specialty hospitals na to na talagang kailangan ng mga kababayan natin na alam naman po natin na umaasa lang sila talaga doon sa mga libre. Pero nakakalungkot dahil nga hindi sila kasama doon sa sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos na may no balance billing. So, ang mangyayari po dyan sa mga GOCC sa hospital, may mga packages lang silang kailangan applyan. So, hindi talaga, ang packages po na yun ay hindi zero balance billing. Kaya nga ang panawagan din po natin na sana naman, dahil yun naman ay gusto mong tumulong at gusto mong hindi mahirapan yung ating mga kababayan sa pagpapagamot dahil nga may mga sakit na nga po sila, bakit hindi sila kasama doon sa no balance billing? Since may mga requirements naman na hinihingi, hindi naman automatic na pagpasok mo sa hospital ay pag ayan na may sakit na ako o pagpasok ko dito na enter na ako o hindi automatic kailangan no balance billing na ako. Hindi naman po ganoon ang sinasabing no balance billing. Di ba binanggit ko nga po kanina kahit naman sa mga pampublikong hospital na under ng DOH, may categorization pa rin po, may qualification pa rin. So bakit hindi natin ipatupad doon din sa mga specialty hospital na alam natin na talagang taktak ng mga pasyente talaga doon. Sobrang overwhelmed din ng mga pasyente para sa kanila. At ang nandoon po, hindi mayayamang pasyente. Ang karamihan doon ay mga mahihirap nating kababayan. Sige. So, ano ngayon yung panawagan naman sa Kongreso? Kasi meron din panukala na amyendahan na ang Universal Healthcare at maging itong paglalaan ng budget dito ngayon sa 2026 budget. Ang ating pong panawagan po na sana po bigyan po nila ng tugon yung mayroon na po tayong yung sinasabi po natin na ina-apply po natin ngayon yung 5% po ng total gross ng total gross product po natin na additional po yun sa budget ng health po. At kailangan wag po i-cut ang mga budget ng mga sa pangkalusugan. At dagdagan pa nga po, kulang pa po yun eh. At kailangan mapansin naman po nila na matugunan naman po nila na hindi porke po kami ay mga pampublikong hospital ay pag sinabi po doon ay kumpleto na kagad ang pagpumasok ng mga pasyente na andun na lahat one-stop shop. Hindi po. Kagaya lang po niyan, sana mabigyan kami ng pansin, na mabigyan kami ng mga equipment na doon na lahat na sinasabi natin maipasok doon sa no balance billing po. Okay, sige. Klaro po yan. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo, ha, Ma'am Christy, dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po na marami, Ma'am, at mabuhay ang inyong hanay. Ay, maraming salamat, Sir Ted. Maraming salamat, Ma'am Chacha. Opo, salamat at mabuhay ang mga uri manggagawa sa sektor ng kalusugan.